Alam nyo, may nakwento sa akin tong estudyante ko na isang Koreano. So, by the way, ako nga pala si Jean. So, may nakwento siya sa akin na eto raw, meron daw isang malaking issue ngayon sa Korea. Dahil eto raw Japan is inaangkin nila yung um, isang, I don't know kung ano to, group of islands ba o islands. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero sa Korea daw to, tapos inaangkin daw ng Japan. So, ito mga Japanese, nag-publish sila ng book, isang book, sa textbook nila ng mga high school na, kumbaga, sakop daw nila yung island na yon na tinututulan ng Korea. Matter of fact, kanina yata pina-recall na ng Korea yung kanilang ambassador na ng Japan. So, hindi ito isang simpleng sitwasyon. So, medyo seryosong sitwasyon to. So, ano bang pakialam natin dito? Wala lang, gusto ko lang pag-usapan. So, ganito. Kasi alam niyo naman, yung Korea, dati yan sakop ng Japan. Nung panahon na yung mga Japanese gusto pa nilang bombahin gusto nila mag-expand sa buong Asia. So, nung World War II, di ba? So, nangyari yon. Nung World War II, nasakop nga tayo ng mga sakang na yan eh. So, ayun. So, itong mga Japos, gusto nila raw mag-expand ulit. Ayon sa estudyante ko, sabi nitong, ito makulit yung estudyante ko to, sabi niya, itong mga Japanese daw ngayon, gusto ulit na magtayo ng isang Asian empire, pero hindi by arms, kundi by palihim. Kasi raw yung mga Japanese daw, kung saan namimili ng mga lupa-lupa. And I said, oo nga no. Oo nga no. 'Di ba? Isipin niyo na lang. So, isipin niyo na lang na 'di ba yung maraming mga Hapon na nagmamay-ari ng mga malaking pirasong lupa? So, sabi ko, oo nga no. Malamang hindi kaya na nagbabalak sila na magtayo ulit ng isang Asian empire sa pamamagitan ng pagsakop ng ilang lupa. Well, anyway, itong mga Japanese na to. Okay, sige. Ganito gawin natin. Sabi kasi nung isa ko estudyante, if ever daw na maging seryosong sitwasyon, handa raw ang South Korea na makipaglaban sa Japan by war or gera. So, sinasabi ko, kayanin nyo kaya yung Japan, na kayanin nyo kayang banggain yung Japan. And sabi ko na baka naman hindi nyo kayanin. And napag-isip-isip ko nung na-research ko na kaya pala. So, kaya. So, itong Korea ay South Korea, isa sa pinaka malaking army sa mundo. I think sila yung pinaka fourth or fifth largest army in the world. Ang kanilang personnel is umaabot sa 500,000 active with 1 million personnel reserve. At sa kanila, sa Korea nga pala, yung mga high school, mga lahat ng lalaki, kailangan mag-service ng military bago makapag-college. So, 2 years in the military. So, compulsory yon. Kailangan nila yon. So, talaga napakalaki nitong army nito. Kumbaga, itong South Korea, isa sa pinaka-respetadong army sa Asia. Well, kailangan nila yon kasi, alam niyo naman, with a volatile situation, kaanuan nila ang North Korea, di ba? So, kailangan tapatan nila yung lakas ng North Korea. At itong South Korea, hindi lang sila sa damin mabibilang. Meron din silang high-tech weapons. So, lahat ng mga weapons sila is mga up-to-date and high-tech. So, meron sila yung mga K1 tanks na sinasabi nila na parang mini version ng M1 Abrams tank ng US. Tapos meron silang mga destroyers na high-tech. Meron silang mga F-16s na license built sa kanila. Meron silang mga F-15s na ganun din. Pero hindi rin papatalo Japan. Meron din silang mga F-16 at meron din silang mga F-15 Strike Eagles.
So, yun. Pero mas lamang ang Korea sa dami ng sundalo. Pero sabi ko nga, kung magkakaroon man ng hindi pagkakaroon ng dalawang bansa to, alam niyo matagal na nag-utugan ng ulo tong Korea at Japan. Ewan ko ba? Pero, di ba nag-host sila ng World Cup na pagkaisa nila? Pero, bakit ngayon? Bakit nag-aaway na naman sila? Bakit talaga magkaaway sila? Ay, nako. Mabuti lang tayong mga Pilipino, wala tayong kaaway maliban sa China. Dahil sa Spratly. Pero, siguro naman, hindi natin, I'm positive, wala tayong panama sa China. Diyos ko, sakupin man tayo ng China, malamang, pulbus agad tayo, pero malamang, pag sa yung talagang guerrilla warfare, doon tayo naman, kasi may experience ng mga sundalo natin. Battle hardened yan. Pero, wala tayong mapapala sa kanila, dahil mas lamang sila sa mga sandata. So, yun. So, anong may sitwasyon? So, sana lang itong mga Koreano at mga Hapones, magkasundo na sila dahil mas maganda yung wala kang kaaway na bansa, di ba? So, pareho ko pa naman hinahangaan tong dalawang bansa to. Yung, siyempre sa Japan, doon nagmula anime. Sa Korea, doon nagmula ang Korean novela. So, parehong hinahangaan ng mundo tong dalawang to. So, sana mo, huwag na sila mag-away. Tangina. Okay? Tapos na ang Cold War. Diyos ko. Okay, so yun lang. So, until next time, ito ulit si Jean. So, goodbye.